Hello. Kumusta? May kadlaw karon tanan, magsunan makasampiak. So here we go again, boy America Duterte loyalist magaingon nga. Kung adunay nahidog mo tungod sa tumang kakapyo kaluya, ang imo mga pulong may magadasig kanya sa pagtindog. So makasampiak kung saan mo kay sa mundo, sanay nasa mabuti kayong kalagayan at ang iyong buong pamilya, mabuhay po tayong lahat. God bless po, Duterte fist bump. Your health is your wealth. Ito yung lagi kong sinasabi. Kasi aanin natin yung yaman nitong mundo. Pag meron tayong mga debilitating illnesses, mga life-threatening diseases, contagious or whatsoever, hindi natin ma-enjoy ang buhay na meron tayo. So time check, it's now exactly 12 in the evening, midnight na po pala. So 29th of December, Saturday na po, 2024 dito sa Brooklyn, New York. So nasa trabaho na po tayo. So mga kasapi, ano ba pwede natin pag-usapan? So alam naman natin yung mga kaganapan dyan sa Pilipinas, ang lahat ng mga ginagawa ng mga detractors orchestrated para pabagsakin ang mga Duterte. So ganun yan. So alam naman natin yung mainit ngayon is about yung IMF or International Monetary Fund, diba? Kasi tinutulig sa or winarningan na tayo na itong Pilipinas daw staggering ganun. Oh, yun, totoo yun. So before anything else kayo inanyayan ko na magsubscribe man lang itong munti kong channel. So ano ba itong IMF or International Monetary Fund? Ito ay isang major financial agency na nakabase, funded by 191 member countries including Philippines. Kasama po tayo na yung headquarters nito nasa Washington DC, doon sa Amerika. At itong IMF, gumagana ito upang makamit at manatili ang pagpalago at ang kaunlaran ng mga member countries nito. So itong patakaran nito pang ekonomiya para maitaguyod yung tinatawag talaga na stability of currency. So tumutulong ito sa mga low income countries. Nagbibigay ito sila ng mga policy advice or payo, ganun. May mga financial support also kung paano mai-reduce itong kahirapan. So purpose talaga, promote globally talaga yung stability of growth while reducing poverty. So yung objective nito, yung global financial stability, kumbaga nagbibigay ng trabaho, job creation, maging produktibo itong bansa, mga kasapi nito or members. Facilitating international trade, so global trades, global power. So yung mga trading partners natin, kung kailangan talaga itong geopolitics, ganun, na magiging kaibigan natin, yung geopolitical tension maiwasan, katulad ng dirian natin sa China, ganun. So, providing financial assistance, provide sila ng short term or medium term na loans, ganun. Yun siya. So kasi problema ngayon yung bansa natin winarningan kasi di ba alam naman natin kinunan ng tag 62.5 billion yung Land Bank, yung Central Bank, marami yun, 117 billion pa sa PDIC. Yun yung problema doon. So ang mangyayari ngayon, tinatamaan itong liquidity, yung tinatawag ng liquidity, yung yung paano ilabas tong pera, yung mga gastusin, ganun. Kasi itong equity, alam naman natin when we say about equity, ito yung output, ito yung mga natitirang pera after sa mga liabilities, yung mga babayarin, tubig, kuryente, internet, at mga pasweldo. So yung natitira, yun yung dapat sa i-invest, ganun. Yun yung liquidity na yung natitira na lang. So ang nangyayari ngayon, kinunan yung mga bangko kasi doon inilagay sa Maharlika Investment Funds. Wala naman sanang problema ang Maharlika Investment Funds. At hindi ako tutol sa Maharlika Investment Funds kasi kailangan talaga na ang isang country, isang bansa nangangailangan ng sovereign wealth funds. Kasi tayo na lang kasi yung bansa na wala niyan. Hindi tayo biniyayaan ng Panginoong Diyos na katulad ng ibang bansa na given na meron silang oil and gas. Tayo wala. So tayo sana mag-focus tayo doon sa agrikultura. So okay sana yung Maharlika Investment Funds. Ang problema lang, yung mga tinatalaga dyan ng mga tao, wala ba yung mga self-vested interest or competent ba talaga sila dyan when it comes to investing, ganun. Kasi hindi tayo katulad ng ibang bansa, as I said, meron sila oil and gas, tayo wala. Focus tayo sa mga agrikultura, ganun. Kung kaya, di ba sa panahon ni Tatay Digong, build program, kung kaya't mayroong unity and continuity sana si Sara Duterte at si Bongbong Marcos, pero hindi, taliwas yung ginawa ni Marcos sa mga sinasabi niya, ganun. Hindi na binadgetan, pati yung mga trend doon sa Mindanao tinigil na. Kumbaga wala na. So yung farm to market road na sinabi ni Marcos para mapababa sana bigas 20 pesos yung niya, hindi na yan mangyayari ngayon kasi mga farmers kahit sa amin hindi na nagpa-farm kasi nakasalalay lang sila sa ayuda. So wala, ginawa nating tamad, ginawa nating pulubi ang mga Pilipino. Yun yung problema dyan. So ang ito yun sana yung dahilan na itong IMF
nakakatulong ito sa mga miyembro nito kasi sila yung nag-warn or nag-warning na, oh, ikaw bansa ka, kailangan mo na itong gagawin. Kasi we are heading towards to talaga innovation kasi nasa digital world na tayo. So kung kaya't kailangan natin talaga yung presidente na marunong talagang magpresidente. Because the president plays the most dominant role in the world's economy. Para silang kapitan ng barko. Pagbangag yung presidente natin, walang mangyayari sa bansang ito. Doon na lang kung sa bastos yung bunganga with a godly heart, ginagawa yung trabaho niya. Di ba? Kasi tingnan nyo. Yung natin, ang trabaho ng presidente, mag-travel sa ibang bansa, gagastos ng bilyones, para makapag-inganyo sana ng mga direct foreign investment. At ano bang purpose nun? Para makapagbibigay ng trabaho, priority. So yan, siyempre given na yan, mas priority yung mga kababayan natin. Kasi pag makapag-inganyo ka ng mga investors, gagawa ng mga proyekto, mag-build ng mga infrastructures, so doon sa atin sa bansa, so kukunin mga carpenters, lahat domino effect, lahat maka-benefits. Yung mga nagtitinda, kahit yung mga sari-sari dyan sa paligid, makakapagpira, ganun. Yan yung purpose niyan sana ng direct foreign investment. Aside from sovereign wealth fund. Yung sovereign wealth fund, yun yung Maharlika Investment Fund sana. Kasi itong bansa, paano sana tayo mag-invest itong bansa natin? Kasi limited yung resources natin. Gagawa tayo ng mga stadium, halimbawa, wala tayong pera kasi limited. So itong Maharlika, yan dyan sana yung purpose niyan. Kasi ikaw bansa ka, mag-issue ka ng bond pag wala kang pera. Mga promissory note, ganun. Kasi wala kang pera para makapagbuo ka. O ganun. Mga treasury bills, ganun. Napag-usapan ko na yan before. Hindi na ko babalik dyan about bonds, about yan. So dito lang tayo sa warning ng IMF, International Monetary Fund, na itong istagyaring tong bansa natin dahil yung equity natin wala, limited na lang dahil sa kinuha yung mga pera. Nakakaawa at nakakatawa tayo sa ibang bansa na parang incompetent yung gobyerno ngayon. So yun yung totoo dyan. So we are heading towards AI, to your artificial intelligence. So itong bansang Pilipinas daw, sinabihan na mag-invest kayo sa education at saka digital infrastructures. Ano ba ito? Kasi yung mag-educate natin yung ating mga Pilipino, doon na tayo sa digital world. So halimbawa, information technology. So doon na tayo gagawa ng mga software, mga applications, ganun. Doon tayo focus kasi doon na rin papasok yung cryptocurrency. So kasi halimbawa, yung mga Zoom, yung mga katulad mga Facebook, TikTok, ganun. Lahat yung applications, mga software yung ginagamit yan. With the workforce also included na, kung mix na manpower and software and AI, ganun. Kasi kahit doon sa BPO, yung tinatawag na business processing outsource, katulad ng mga call center, so pwede na yung i-replace ng AI yan. Pero sa human resource management, may mga AI, accounting, payroll, customer service, AI na ngayon. Pag tatawag ka, AI. Kahit mag-type man ka sa website, AI din. Marketing information technology, mga networking, lahat ngayon AI na. With the help also of manpower workforce, pero kakaunti na lang yan. So yan yung sinasabi na 36% daw itatamaan yung to sinasabi ng IMF or International Monetary Fund. Sinasabi dito na 36% of jobs in the Philippines could be displaced by AI. So talaga yan, mayanig talaga yan. At sinabi din dito na 14% of total workforce in the Philippines are at risk of being replaced by AI. Totoo talaga yan. Kasi halimbawa mga call centers, ganun. Pwede ng ng AI. Tapos diyan na papasok yung cryptocurrency. Tapos sinabi na dapat talaga yung money laundering law sa atin, anti-money laundering law ipapalakasin. Kasi magagamit kasi sa mga criminals, mga terrorism. Totoo yan. For example, cryptocurrency. Magagamit yan. So kung kailangan talaga na ma-regulate itong cryptocurrency, pero hindi lahat ng cryptocurrency. Kasi hindi naman pwedeng ibigay natin sa gobyerno lahat ng pamamahala ng cryptocurrency. Kaya nga tinatawag yan na digital currency, yung cryptocurrency, para hindi tayo mahawakan sa leeg ng gobyerno. Siguro pwedeng i-regulate yung mga stable coins, yung dollar rate coins, yung mga Bitcoin, father of all coins, yung mga Ethereum. Pwede yan. Kasi when it comes to payment methods, I believe in the nearby future, itong cryptocurrency na yung mga top dogs dyan. Babayad ka ng kuryente, mga internet, ganun. Pipila ka pa, pupunta ka sa bangko, ganun, mga saan sa establishment. Doon ka na sa pwede sa kiosk, pwede sa cellphone mo lang,
with the use of VPN, kung saan ka man sulok sa mundo, magagamit mo rin yan. So kung cryptocurrency na, so digital, so ang ano naman cryptocurrency, diyan papasok yung tinatawag na peer-to-peer method. Kung kailangan yung ano, yung ano talaga, kailangan yung KYC, know your customer, para makikita kung sino yung may-ari niyan, para hindi magamit sa terrorism, yung mga money laundering na sinasabi ng IMF. Kasi pag may know your customer, makikita yung mga official mo, sinong tao to, sinong pangalan nito, meron pang ID, ganun. Makikita kasi sa blockchain yan. Yung blockchain, parang bangko yan, parang ledger, list of yung mga transactions coming in and ka-withdrawal, ganun. Yan yung trabaho ng blockchain, yan yung ledger kung sa bangko pa. So makikita yan. Tapos peer-to-peer method, yung pag-convert from cryptocurrency to another crypto, from blockchain, for example, Ethereum blockchain or Bitcoin blockchain, bibili ka ng example, meme coin, Shiba Inu, ganun. So makikita yung transactions dyan. Pero yan yung sinasabi ko na hindi pwede ibigay sa gobyerno lahat ng regulations kasi mahawakan tayo sa liig. Hindi pwedeng i-centralize yung cryptocurrency. Kung kaya't nga ang cryptocurrency, ano talaga yan, purely decentralized. Although may mga exchanges na mga centralized, pero kailangan talaga decentralized yan. Ang mga pwede rang i-centralize or ano, i-ano lang ng ano, mag-govern ng government or ma-regulate. Katulad ng fiat money, physical na pera, ganun. Yung pwede yung Bitcoin, as I said, Ethereum, or saka yung stable coin. Yan lang. Kasi when we are talking about towards innovation, lahat kasi digital world, nandun na tayo sa ano, given na yan, digital world na tayo ngayon eh. Kung kaya papasok na yung mga information technology, mga data networking, mga outsourcing, mga third party, doon, mga AI na eh. So doon tayo mag-focus ng education about it. Kasi in this highly competitive world, hindi, yung gobyerno natin habang busy pag ano, yung mga nakawan nila, katulad na lang ng mga congressman natin eh, katkong eh, wala, hindi sila nagmamahal ng mga Pilipino, hindi sila tumitingin sa innovation for towards the future. Kasi ito, pag may mga budget, ayan, ninanakaw lang. Ay, instead na yung katulad ng sinabi ni Tatay Digong na build program, road concreting, sana katulad ng DPWH maintenance, yan yung road concreting maintenance department. So instead na ipagpatuloy yung bundok, gagawa ng mga train station, gagawa ng mga kalsada, ang bakbakin lang ng mga politiko, itong mga congressman, ito lang ano, ng mga district engineers, mga project engineers, yun lang mga binabakbak bawat ano may eleksyon. Kasi hindi na sila, wala nang ano observation and plannings, wala nang ano mga road ano widening, wala na. Kung baga dyan na lang, so buhos na lang kasi madali lang liquidity, madali lang yung liquidity ng pera, di ba? Kasi buhos lang eh. So yung contractor, si congressman, material engineer, yung lang lahat mga materialis, lahat, si architect, si civil engineer, si congressman or mga relatives niya, lahat, pati yung hardware, si ano yung may-ari, at yung gumagawa ng budget, si congressman. Kung baga ito si congressman, ang sarap ng buhay maging congressman. For this in a week pang papasok in the office. Kung kayo mga congressman, kaliwat kanan yung mga chicks, di ba? Ang sarap ng buhay ng mga congressman. Katkong. So anyway, ito wrap up lang to sa akin. Sure, kung shortcut. Pero ang ano naman nito, downside naman nito, pwedeng i-abuse yung tariffs kasi yung tinatawag na retaliatory tariffs. Ma-undermine ito, no? Ito kasi ito yung prospect, itong Asia's economic prospect. So ma-disrupt itong ano supply chain kasi yung mga risk, tataas yung mga cost. Kasi tinatawag na tariff, may dirian mga tension. Itong ano, geopolitical tension katulad ng dirian sa China, ganun. So yung mga products, mga ano halimbawa mga semiconductors, ganun, kasi yun yung mga ano na ngayon pwedeng tataasan yung tariff, ganun. So yun yung problema. Tapos yung pinaka downside talaga, so, as I said, itong geopolitical tensions, kasi itong mga commodity, tapos price volatility, tataas, biglang bababa yung mga presyuhan. Tapos so combating financing of terrorism, yun yung problema dyan. So at saka itong mga sweldo, siyempre competitive world, so kompetensya na yan yung sweldo naman ang baba. Kukunti na lang yung workforce, manpower, ang baba pa ng sweldo. So given na yan. Kung kaya ano talaga, wala na tayong magagawa, diyan na tayo papunta So dito, as I said before, dito sa business processing outsourcing or BPO, yung mga third party, mga call center, kukunti na lang yung mga ano dyan kasi lahat AI na Kahit nga dito, AI, bibili ka ng gamot doon sa pharmacy, pag-scan mo, AI na.
Ganun. So kung baga hindi na kailangan ng mga manpower at lahat. Ganyan na given naman yan. So yan yung purpose talaga yan para mag ano yan, seamless or smooth operation. So yan yung modern digital environment na to connect people around the world. So wala na tayong magagawa diyan. Ganyan na talaga yan. So ang gagawin lang natin itong bansang Pilipinas natin. Talaga mag-educate tayo sa mga Pilipino through digital infrastructure, ganun. Kasi doon na tayo, yun na yung innovation eh. I believe in the nearby future, itong cryptocurrency. Ito na talaga yung sabi ng iba daw, scam yung cryptocurrency. Siyempre, meron talagang scam yan. Kasi hindi na-regulate eh. Pero hindi naman pwede i-regulate lahat. Kung baga meron ka ring knowledge, dapat mag-aaral ka rin dyan. Ganun. Lahat naman pwede, kahit sa fiat money natin, may pwede yung ma-scam, pwede yung magamit ng mga money laundering. Tingnan mo yung mga nasa gobyerno natin, may mga maraming mga bank account doon sa mga Cayman Islands. Hindi naman pinagbabawal yan. Pero ang problema, pag nakaw na pira yan, doon nila ilagay, kasi ang purpose yan, para hindi ma-freeze yung asset nila. Lalong-lalo na pag sa cryptocurrency. Kasi itatago mo lang. Diyan, hindi man makikita sa blockchain, hindi sa ngayon. Kasi wala mang pangalan dyan. Transaction numbers lang naman, mga codes. Ang nakalagay dyan sa ledger. Ang blockchain, yun tinatawag na ledger. Kung baga pwede, pag mo, know your customer, na talaga, makikita nyo na officials, tapos, with the ID, ganun, makikita na talaga. As I said. So, sana ito yung pagtuunan pansin ng ating gobyerno na towards innovation. Itong gobyerno natin, itong presidente natin, at yung mga subordinates niya, mag-focus na talaga para sa kapakanan ng bansang Pilipinas. Kasi sa direct foreign investment, wala na tayo. Kasi itong dirian sa geopolitics. So walang papasok ng mga investors, matatakot sila kasi yung stability. Wala. Dito pa, graft and corruption, red tape, criminalities, ganun. Wala. So ito naman plano nilang ma-hurl ka investment funds. Meron namang initial offerings dyan, natingga, o saan na yung pira niyan. Wala na. Kailangan naman sana yun natin yung sovereign wealth funds, pero wala. Mag-focus sana tayo doon sa sa mga agrikultura kasi tropical country tayo eh. Wala naman tayong oil and gas. Yan yung natural resources na given sa ibang bansa na talaga sila, gifted sila. Tayo wala. So doon tayo sa build program, road banqueting. Lagyan natin ng mga train ganun para hindi maratin yung mga produkto doon. At saka para magtanim, mag-farming talaga, focus tayo, budgetan yung farm, education, at saka healthcare system. Wala. Kung kaya yung bansa natin, staggering talaga. So anyway, makasampyak, hanggang dito lang muna. Wrap up lang ito. Maraming salamat po sa ating lahat. God bless po. Duterte Fist Bank.